Hi mga ka-traders, magandang yaman po sa inyong lahat. Sa video naman po na ito, i-analyze natin ang Bitcoin, no? Kasi kung makikita po ninyo, bumababa siya continuously at brinake niya yung 61,000, no, na support natin. Kaya naman kung mapapansin po ninyo, tuloy-tuloy ang kanyang pagbaba dahil mas lumalakas ang selling pressure kaysa sa buying pressure. Kaya naman, kung gusto mo pang malaman ang aking mga insights, no, kung ano ba dapat ang gawin natin dito, is it a good buying opportunity sa ngayon? No? Yan yung mga tanong ng karamihan. Sasagutin natin yan dito sa video na ito. No? Pero, bago natin simulan to, bago tayo magbigay ng insights, kung bago ka pa lamang pala dito sa aking YouTube channel or dito sa aking TikTok account, ako nga pala si Christian J. Azucena, aka The Estudyante Trader, and we are also a content creator, business owner, and definitely a global trader and investors across different financial markets. No? Kaya naman, kung interesado ka about mga content natin, business, finance, economics, no? Mag-subscribe ka na, mag-follow ka na for more videos no na katulad nito para syempre marami kang matutunan. Alright? So ngayon, without further ado, i-analyze na natin itong si Bitcoin kasi mapapansin niyo grabe no, hindi ko alam yung mga nangyayari sa markets ngayon, parang dati lang pataas siya, ngayon bumababa na naman no. Marami pong tinatawag natin na fundamental factors, fundamental drivers across different financial markets and global economy, no? Pero isa lang ang sure ako, yung US dollar tumataas pero ang equities and cryptocurrencies ay pababa po ngayon. Ayan yung isa sa mga factors na tinitignan po natin. Kumbaga, hindi sa technical factors. Sa fundamental factors, talagang may nangyayaring kakaiba na that drives the price of every financial asset. Okay? So, kaya ngayon, sa technical perspective naman, since ayan ang pinunta nyo po dito, no? Actually, matutulog na nga ako eh. Yan, 12 a.m. na ng May 2. Pero eto, gumagawa pa rin tayo, no? Para maka-update sa inyo. So, eto na nga ang siste or ito na nga ang point. Kung mapapansin po ninyo, dito tayo titinging maigi sa range na to. Ang kanyang resistance ay between, let's say, 72,000 to 74,000. Dapat po, lagi kong sinasabi, ang support and resistance, it has to be or it is to be a range or level. Hindi lang isang price point. Hindi lang isang guhit or linya. Dapat meron tayong range or level na tinitignan na average po. At dito makikita ninyo ang support between 59,000 to 61,000 talaga yan. Pero ang problema nga, nag-breakdown doon. Hindi lang naging 58, hindi lang naging 57, nag-56 pa po ngayon. Ayan, kung makikita ninyo, 56,000 pumasok doon sa range or level na po na yun, no? Ngayon, ano bang masasabi natin dyan, no? Is it down pa ba? Or is it good to buy? Magre-reversal na ba yung pataas, no? Kung mapapansin po natin, ito muna, ang kanyang susunod na support muna, no, para malaman natin ay nandito po, syempre, dito sa consolidation phase na ito. At ayan, nagkaroon pa ng mas significant reason yan dahil kung babalikan po natin in the past years na galaw, no, wala na kasing kasabay dito eh. Kung makikita niyo wala ng price action, no? May malaki nga po yung gap dito. Ayan, tumaas ng malaki, pagbaba niya ganun din halos. Kaya ang titignan natin diyan etong katapat nito 'yan. 'Di ba? Nagiging resistance din at possible maging support, 'di ba? Yung rule natin sa support resistance, your previous resistance ito pwede nating maging support. So yan ay nagkakaroon ng valid na level po dito. Ayan, 'di ba? Kung mapapansin niyo, naging resistance siya diyan at possible maging support din dito. Ayan, naging resistance din dito and then magiging support natin 'yan. At ang level na to ay between mga nasa ganyan, mga nasa 50 to 52 or let's say 53 yung pinaka malapit. 'Di ba? Eh ang presyo niya ngayon 56. So anong ibig kong sabihin? Possible pa bang bumaba ito? No, or possible na tumaas na? Ang sagot ko po diyan ay unang-una po, no, dahil malaki na masyado ang binaba nito, no, this day and previous day, no, in just 2 days ang binaba niya or ang binagsak niya ay masasabi po natin na malakas talaga or malaki talaga, no? Around 12 to 13% kung pagbabasihan natin.
no? At yan pumalaki in just 2 days. Meaning, possible yan muna magkaroon ng tinatawag natin na retest, 'di ba? Ibig sabihin po ng retest, pagkatapos niyan pwede mag-bounce ng kaunti, pero ang sagot ko pa rin diyan, after niya mag-retest, pwede pang bumaba ulit. No, kasi yung selling pressure andiyan eh. Hindi na natin kailangang i-memorize yan. Hindi na kailangan nating pag-isipan nyo na maigi kasi kung makikita po ninyo across different financial markets din, yung forex tumataas, crypto bumababa, eto Bitcoin na ito, sumusunod din yung mga altcoins. Kaya naman, kung makikita po ninyo, ang market sentiment ay negative, no? Kahit nagkaroon ng Bitcoin halving, and definitely, ito na nga, no? Bakit ganun bumababa pa rin? Eh, hindi kasalanan ng Bitcoin halving yun. No, kumbaga, ayan ay factors na nagda-drive sa market para bumaba siya. Kaya masasabi ko dito, ano bang mas malamang na lang no na entry diyan, no? Buy long ba, sell short? Syempre sell short. Pero once again, syempre ingat-ingat nga rin kayo sa pagse-sell short. Bakit? Baka naman pag nag-sell short kayo, biglang mag-retest dito. Yan po ang sinasabi kong retest. Dito po banda, no? Etong mga insights natin, hindi naman eksakto ito na mangyayari, no? Pero most likely, yun ang inaasahan nating mangyari, no? At kailangan may mga plan B kayo dyan. So, sir, o sabi ni sir, ano daw, pababa daw, downtrend, o sell short ng bako agad ngayon pag napanood ko tong video na to. Syempre, hindi. No? Pag-aaralan, pag-iisipan, pagpaplanuhan mong maigi, syempre naman yung trading plan mo, yung execution mo. So, insights lang ang binigay ko sa video na to na yes nga, no, possible mag-retest and then pwedeng bumaba pa ng bumaba. Kasi yan po, no, sa sarili kong teorya, malaki kasi ang gap dito. 'Di ba? Kung mapapansin nyo, tumaas ng tumaas, ang laki ng gap. Kaya tignan nyo, yung pagbaba, mabilis rin. Right? 'Di ba? Ang bilis niya ring bumaba kasi kung makikita nyo, wala nang market participant banda dito, no? Ayan. Kaya kung makikita ninyo, yung pagbuhos din ng selling pressure ay tuloy-tuloy. 'Di ba? At nag-breakdown pa nga dito. Ito yung significant po kasi dito mga ka-traders, no? Yan na nga lang yung support na natitira natin, nabasag pa. 'Di ba? Ang susunod na support ito eh. Sa 50,000, 51, 52 eh. No? Kaso mukhang dun nga siya papunta, no? Hindi naman agad-agad pero malay mo mag-retest, no? Ang inaabangan pa natin diyan, no, mga ka-traders is ito, pag nag-retest siya, aangat ba siya ulit dito sa range na 'yan? Siyempre sa mga optimistic buyers or optimistic traders na ang laging gusto ay pataas kasi nasa spot trading sila, eh aabangan mo muna na bago ka bumili, aabangan mo muna yung presyo umakyat dito sa range na to, sa green, and then bumalik siya on that particular level. Ayan, around 59, 60, umakyat siya ng 60. Yun lang ang hinihiling natin, umakyat ng 60. Pero, kung mapapansin nga natin, nag-drop down talaga malala. Ibig sabihin, sellers have overwhelmed the buyers dito. Diba? Kaya kung mapapansin po ninyo, tignan nyo, this day, no, walang sumalo. Kung meron mang kakaunti lang, pero dire-diretso eh. Bakit? Kasi nga may gap, pagkatapos tuloy-tuloy pa rin yung tinatawag natin na selling pressure, panic selling, no, which is nagiging negative ang galaw po ng market ngayon, no? Plus the factors na nga yung sa forex factors, no, sa global economy, meron po talagang epekto 'yan sa crypto na tinetrade natin, 'di ba? O pagka na yung US dollar na apektuhan yung galaw ng Bitcoin, no? Yung Bitcoin gagalaw 'yan at kapag gumalaw 'yan whether up or down, may epekto 'yan doon sa particular or individual na crypto na ating tinetrade. Okay? So kayo mga ka-traders, no, ano ba yung insights nyo dito sa Bitcoin? Pababa ba? Pataas, no? Magre-retest ba? Hanggang saan bababa? Saan nyo ba nakikita yung Bitcoin, no? At yung tanong ko sa inyo, bibili ba kayo ngayon? No? As in buy low, sell high? Or magse-sell short kayo? Or hindi mo na kayo magte-trade? No? Kasi marami pa rin, no, ang opportunities whether bumababa or umaakyat ang market. Basta gamitin nyo lang ang syempre yung matalinong pag-iisip sa trading, no? So, yun lamang po mga ka-traders, no? Babot na ng 10 minutes tong video na to. Sana nakatulong and follow for more updates and videos, contents like this. The Estudyante Trader here. Bye-bye po. God bless.